Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapuri-puri si Jesus, ang punong nagbibigay ng mga bunga ng buhay na walang hanggan. Ang kanyang pagpapala at kapayapaan naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang ipagdiwang ang mga banal na misteryo ng may dinalisay na puso, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at hingin sa Panginoon ang kapatawaran at ang lakas. Para sa mga pagkakataong ipinako namin ang aming pansin sa mga kasalanan ng iba, higit sa aming sariling pagkakasala, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong kami ay nagkaroon ng bunga ng katiwalian at kataksilan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong nabigo kaming magbigay saksi sa katotohanan sa aming pananalita at mga gawa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Alati sa Diyos sa kaitasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral, ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Pag niliglig mo ang bistay, may iwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintasay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayok ay sa horno na susubok.
Ang pagkatao ng sinumay makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakapagsasalita, sapagkat doon mo makikilala ang tunay niyang puso at diwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon ay tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ng kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinhaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro.
Ang tinitignan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilan na nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi makapipitas ng igos sa puno ng aroma at hindi rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gayon din sa mga kasama natin sa misang ito sa pamamagitan ng YouTube at ng Facebook Live. Ngayong linggo po na ito ay ating babasahin sa mga misa ang liham pastoral ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Ang pamagat po ng sulat, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 8, versikulo 32. Mga kapatid, ang kapayapaan ni Jesus naway sumaating lahat. Siya na nagsabi, "Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ay tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Sa paggunita natin ng araw ng EDSA People Power Revolution ngayong February 25, kung saan nanaig ang kapayapaan sa pagbawi ng ating kalayaan, kami ay muling nananawagan sa inyo, anuman ang inyong kulay o katayuan sa lipunan. Batid naming hindi malinaw ang maraming bagay, lalo na sa politika. Iba't iba ang ating pananaw at nakakalungkot ang kasalukuyang pagkakahati-hati ng bansa dahil sa politika. Gayunpaman, nawa ang kapakanan ng lahat o ang common good ang higit nating isaalang-alang. Igalang natin ang isa't isa. Huwag tayong padadala sa galit. Iwasan ang panghuhusga. Masigasig nating hanapin ang katotohanan. Gawin ang tama, iwaksi ang mali at ang masama. Marami sa atin ang nadidismaya sa salitang politika. Inaanyayahan tayo ni Papa Francisco tungo sa bagong pagpapahalaga sa politika bilang matayog na bukasyon. Ito ay isa sa pinakamataas na anyo ng pag-ibig sapagkat hangad dito ang kapakanan ng lahat. Tatakbo ba ang mundo kung walang politika? Tanong pa niya. Hindi po namin ambisyon na agawin sa inyo ang mahalagang papel na pagsasaayos ng lipunan, ni ang papel ng pamahalaan. Nandito kami upang magbigay ng moral at espiritual na gabay, alinsunod sa aming misyon na magpahayag ng katotohanan mula sa pananampalataya. Palapit na ang halalan at nais naming ipaalala, karapatan at obligasyon ng bawat mamamayan ang malayang pagboto upang itaguyod ang kabutihan at kapakanan ng lahat. Subalit kami ay labis na nababahala sa mga hayagan at patago na pagbabaluktot, pagmamanipula, pagkukubli, pagsusupil at pag-abuso sa katotohanan tulad ng historical revisionism, pagbaluktot ng kasaysayan, pagliparan ng fake news at false stories, disinformation, ang pagpapakalat ng maling impormasyon o imbentong kwento para impluwensyahan ang isip ng tao, pagtakban ang katotohanan at manirang puri. May mga troll farms na naghahasik ng virus ng kasinungalingan.
Suriin natin ang ating mga sarili. Marahil kasama rin tayo sa nagpapakalat ng virus ng kasinungalingan na mabilis kumalat at pinamamanhid ang ating konsensya, pinaparalisa ang kayahang kilalanin ang Diyos at igalang ang kabutihan at katotohanan. Hindi natin namamalayan mayroon ding pandemya ng kasinungalingan, lalo na sa panahong ito ng social media. Seryoso ang bagay na ito. Sa sulat na ito ay wala kaming pinapanigan kundi ang katotohanan. Nais lamang naming magbigay ng babala tungkol sa tahasang pagbaluktot ng kasaysayan, tungkol sa martial law at EDSA People Power Revolution. Noong 1986, ilan sa mga nakatatandang obispo ay bahagi na ng CBCP. Nagpalabas kami ng post-election statement, February 13, 1986, tungkol sa malawakang pandaraya sa eleksyon, sistematikong pag-agaw ng karapatan ng pagboto, talamak na pambibili ng boto, pamaminsala ng election returns, pananakot, terorismo at pagpatay. At ayon sa nasabing statement, ang isang gobyerno na pandaraya ang paraan ng pagkuha ng o pananatili sa kapangyarihan ay walang basihang moral. Kaya hinimok namin kayo na magsuri, magdesisyon at kumilos. Nilinaw din namin ang pagkilos na nararapat ay hindi isaang paraang marahas kung hindi mapayapa. At ganun nga ang nangyari. Ang taong bayan, ang NAMFREL, COMELEC computer technicians, ang mga poll officials, mga registrars, teachers, government workers, milyon-milyong mga ordinaryong botante, kasama ng mga pari at madre ng Radio Veritas at iba pang media ay mapayapang kumilos. Hindi na nila masikmura ang tahasang panilinlang at pandaraya. Sinunod ng mga tao kasama ng mga officials ng batasan, ang military, ang COMELEC officials, ang kanilang konsensya. At ang pangyayari ay humantong sa EDSA. Hindi namin imbento ang makasaysayang pangyayari sa EDSA na isang bunga ng pakikipagkapatiran at pananampalataya. Naging bahagi lang kami nito, kasama kayo. Nasaksihan niyo ito at ng buong mundo at kinilala sa daigdig bilang people power. Ang mapayapang revolusyon ay hindi gawa ng isang tao, partido o kulay. Ito ay tagumpay ng sambayanang Pilipino. Marami sa aming mga obispo ang nakasaksi sa kalupitan at karahasan ng martial law. At hanggang ngayon ay dokumentado ang mga paglabag sa karapatan, ang mga biktima, ang korupsyon, ang napakalaking utang ng bayan na nagpalubog ng ekonomiya, bunga ng pamahalaang diktador. Muli, hindi ito inimbento. Ito'y nakatala sa ating kasaysayan. Nakababahala lamang ang pagbaluktot ng kasaysayan at tila pagbura sa ating alaala sa pamamagitan ng paghahasik ng maling kwento at kasinungalingan. Mapanganib ito sapagkat ito'y paglason sa ating kamalayan at pagwasak ng pundasyong moral ng ating mga institusyon. Ang magwalang bahala sa katotohanan ay makapipinsala sa atin sapagkat ang pundasyon ng mabuting lipunan at responsableng pamamahala ay ang katotohanan. Papayagan ba natin na kasinungalingan ang ituturo sa ating kabataan at sa paaralan? Na kasinungalingan ang maging batayan ng mga batas o pagpapatupad nito? Ano ang mangyayari sa isang pamilya o lipunan na hindi nakabatay sa katotohanan? Mga kapatid, manindigan tayo sa katotohanan. Tandaan po natin, ang kabutihang hiwalay sa katotohanan ay pagbabalat kayo. Ang paglilingkod na hindi ayon sa katotohanan ay maaring panggagamit lamang. Walang hustisya kung walang katotohanan. Maging ang pag-ibig kung hindi nakabatay sa katotohanan ay sentimiento lamang. Ang isang eleksyon o anumang proseso na hindi makatotohanan ay panlilinlang at hindi mapagkakatiwalaan. Magkakambal ang katotohanan at kalayaan. Kapag pinaglalaruan ang katotohanan, pinaglalaruan ang kalayaan. Ang pagbaliwala ng katotohanan ay pagbaliwala din ng tungkuling managot.
Masusugpo ba natin ang korupsyon kung walang katotohanan? Kailangan handa rin tayong harapin ang katotohanan patungo sa ating mga sarili. Kaya po at dahil din sa darating na eleksyon, nananawagan kami sa inyo, mag-usap-usap at mag-aninaw tayo. Pakinggan ang inyong konsensya. Kayo rin ang magdesisyon. Nagtitiwala kami sa inyong kakayahang makita ang katotohanan, ang tama at ang mabuti. Pareho naman ang ating inaasam, ang kapakanan ng lahat. At ayon sa liwanag ng Ebanghelyo ni Jesus, tahakin natin ang daan ng katotohanan, kabutihan, katarungan at kapayapaan, hindi ng dahas, paghihiganti o kasamaan. Mga kapatid, huwag sana tayong sumuko sa paghahanap at pagtatanggol ng katotohanan sa pamamagitan ng rason at pananampalataya sa sama-samang pagninilay, pag-uusap, pagdarasal at pagkilos. Manalig tayo at matyaga nating daigin ng mabuti ang masama. Nawa ang katotohanan ang magbuklod sa ating lahat. Matagpuan sana natin ang katotohanan na walang iba kung hindi si Jesus. Siya ring daan at buhay. At kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makalalaban sa atin? Hilingin natin ang mga panalangin at pagsanggalang ng ating mahal na ina, Reyna ng Kapayapaan. Naway basbasan ng puong may kapal ang ating pagsusumikap na manaig ang katotohanan at kabutihan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Para sa kapulungan ng mga obispo ng Pilipinas, Pablo Virgilio S. David Didi, Obispo ng Caloocan at Pangulo ng CBCP. Magsitayo po tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Habang tayo ay nagtitipon palibot sa hapag ng Panginoon upang ipagdiwang ang kanyang pag-ibig para sa atin at ilahad sa kanya ang ating pagsumamo, paratingin natin ang ating malasakit sa pangailangan ng buong sangkatauhan at manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahan, naway ipahayag niyang ang salita ng Diyos sa buong kadalisayan nito at ipakita sa mundo ang mga bunga ng kabanalan, paglimot sa sarili at bukas palad sa pakikiisa sa mahihina at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa may mga tungkuling espiritual at moral na gabayan ang iba, naway mamuno sila sa pamamagitan ng halimbawa at gawin ang kanilang makakaya upang alisin ang mga pansariling kapintasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga magulang at tagapagturo, naway higit nilang mabatid ang pangangailangan na sila'y maging mga inspirasyon sa kanilang mga anak at mag-aaral. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga biktima ng krisis na dinadanas sa ating bansa, lalo na ang mga nawala ng trabaho ngayong panahon ng pandemya, naway ang pakikiisa ng mas mayamang kasapi ng sambayanan ay tumulong sa kanila habang tinatahak natin ang mahabang
landas patungo sa pagbuti ng kalagayan ng bawat isa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga natagalang dalhin sa bansa ang paglabas ng kasalukuyang krisis ng pangkabuhayan at moral. Naway palakasin sila ng Panginoon sa kanilang paninindigan at gantimpalaan ng tagumpay ang kanilang mga pagpupunyagi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idalangin din natin ang bansa at ang mga mamamayan ng Ukraine na ngayon ay dumaranas ng isang digmaan. Nawa ay manaig ang kapayapaan at magkaroon ng kaligtasan ang kanilang mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, ang lahat ng pag-asa, ilapit mo kami sa iyo habang kami ay nagsisikap na tumugon sa iyong tawag at magbunga ng katapatan at kabutihang loob sa mga karaniwang pangyayari sa aming mga buhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala naming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan
at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Bilang isang pamilya, sama-sama tayo ngayong tumawag sa ating Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo
Tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. O Diyos, ikaw ang laging hanap, loob ko'y ikaw. Manaming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan, upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa Mahal na Birhen ng Guadalupe.
O katamis-tamisang Birhen ng Guadalupe, pintakasi ng aming buhay, pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa aming mga tahanan sa tulong ng iyong panalangin. Ipagpatuloy sanang iyong paglingap sa aming kalusugan, kagalingan at kabuhayan upang umiral sa aming piling ang mga kaugaliang Kristiyano, ang pagdarasal ng sama-sama, ang pagmamahalan na magkakasambahay at patutulungan na magkakapitbahay. Yayamang kaming lahat ay mga anak ng iisang amang nasa langit at tinawag na bumuo ng isang katawan, isang kawan ni Kristo. Ang aming pagkakaisa ay pakita sana sa aming magandang pakikitungo sa kapwa-tao at sa pagsapi sa mga kilusan at gawain na ebanghelisasyon. Umaasa kaming tatanggapin ang biyayang aming hinihiling kung makararangal sa iyo at makbubuti sa aming buhay. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ina ng buhay, ipanalangin mo kami. San Juan Diego, ipanalangin mo kami. Magsiupo muna po para sa ilang announcements. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga sumusunod na gawain at pagdiriwang. February 27, Pondo ng Pinoy Sunday. Maaari nyo na pong dalhin ng inyong mga naipong barya at ialay sa misa o kaya ay ibigay sa opisina ng parokya. Anumang maliit, basta't malimit ay patungong langit. February 28, Lunes, Monthly Formation Night, Voters Education Part 1, hatid ng PPCRV ng ating parokya pagkatapos ng 6:30 p.m. na misa via Zoom. Gayon din, inaanyayahan ang mga fully vaccinated na kabataan may edad 15 pataas bilang PPCRV volunteers, Volunteers Assistance Desk, Poll Watcher, Prayer Warrior o tumulong sa food distribution sa darating na May 9, 2022 election. Available po ang ating data sheet sa GUARD para sa mga interesado at ipasa sa inyong SPC PPCRV Coordinator. Bigyan ng oras, Pilipinas, mag-alay ng kakayahan para sa bayan. Maaari pa rin pong dalhin sa simbahan ng ating mga lumang palaspas upang magamit sa March 1 Shrove Tuesday, Burning of Palms, sa ganap na 6:30 p.m. na misa. March 2, Ash Wednesday. Ang schedule po ng ating misa ay 6 o'clock a.m., 12 o'clock noon, 5 o'clock p.m., 6:30 p.m. at 8 o'clock p.m. Mayroon din pong misa sa Pinagkaisahan Chapel sa 6:30 p.m. ng gabi. Fast to Feed Fundraising Campaign, Fast Today and Feed a Child. Layon po ng programang ito ngayong Ash Wednesday na hikayatin ang lahat na magbahagi mula sa kanilang pag-aayuno, pagkakawang gawa at pananalangin. May ipanamimigay pong Fast to Feed envelopes kung saan maaari ninyong ilagay at ialay ang inyong naipon o donasyon sa mga misa o kaya ay ihulog sa brown donation boxes sa loob ng simbahan upang suportahan ang programa para sa mga batang malnourished. March 4, First Friday, Stations of the Cross Schedule, SPC Pinagkaisahan, 6:30 p.m., SPC Sentro, 7:30 p.m., SPC Barrio Visaya, 6 o'clock p.m., SPC Pitugo, 6 o'clock p.m., SPC San Jose, 6 o'clock p.m., SPC South Sembo, 7 o'clock p.m., at San Nicolas, 6 o'clock p.m. March 5, Saturday, Patnubay sa Kalusugan. Ang complete laboratory test makakamit ninyo sa murang halaga. Simula 5 o'clock hanggang 10 o'clock ng umaga. Fasting ng March 4 simula 10 o'clock ng gabi. Virtual Christian Life Program. Magsisimula po ang programa ng Couples for Christ sa March 26, 2022 mula 7 o'clock ng umaga ng gabi via Zoom. Sa mga interesado, maaari po kayong makipag-ugnayan kina Brother Dado de Guzman sa 0927-208-6250. Ang Ministry of Altar Servers ng ating dambana ay naghahanap ng mga bagong miyembro na may edad 9 hanggang 21 taong gulang.
Gayon din ang Social Communications Ministry na handang matuto at maging lingkod sa larangan ng live streaming, photo and video editing, graphics design at pagsusulat. Para sa mga interesado, mangyari po lamang lumapit sa mga nakatalaga o mag-message sa ating official Facebook page. Para sa iba pang mga detalye, makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng parokya o kaya ay tumawag sa 8882-8095 o sa 8882-1814 tuwing Martes hanggang Linggo. Mabuhay kay Jesus, ang buhay sa kalinga ni Mama Mary. Lubos na gumagalang, Reverend Father Roderick L. Castro, Rector and Parish Priest. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.